Sa mundo ng showbiz, madalas nating iniisip na ang yumayaman lang ay ang mga laging nasa TV, mga bida sa teleserye or mga host na araw-araw nasa noontime shows. Pero ang hindi alam ng marami ay may mga artista na kahit wala ng regular show ay milyonaryo pa rin. Sila ang patunay na hindi dapat umasa lang sa kasikatan, kundi dapat marunong din sa negosyo at matalinong paghawak ng kinikita. Sa video na ito kilalanin natin ang 10 artista na patuloy ang pag-angat kahit hindi na palaging nakikita sa telebisyon. Jericho Rosales. Hindi na madalas mapanood si Jericho sa TV. Wala siyang regular teleserye o variety show, pero patuloy siyang yumayaman dahil sa negosyo. May ilang properties siya at involved din siya sa paggawa ng sasakyan at pag-flip ng mga kotse. Mahilig siya sa motors kaya pinalago niya ito bilang investment. Naging milyonaryo siya dahil hindi siya umasa lang sa acting. Ginamit niya ang kinita sa showbiz para magkaroon ng long-term source of income. Bea Alonzo. Si Bea ay matagal nang wala sa regular teleserye. Mas naging independent actress at content creator siya. Pero milyonaryo pa rin siya dahil sa smart investments. May malawak siyang farm sa Zambales. May iba pang negosyo at iba pang asset tulad ng lupa at properties. Hindi niya kailangan ng araw-araw na show dahil kumikita na ang pera niya kahit tulog siya. Isa siya sa pinakamagandang halimbawa ng artista na nag-transition mula sa TV papunta sa negosyo. Heart Evangelista. Matagal nang walang regular teleserye si Heart, pero bakit siya milyonaryo? Dahil naging global fashion icon siya. May sariling brand partnerships. Naging endorser ng international luxury brands. Kumita rin siya sa pagbebenta ng mga paintings dahil isa siyang mahusay na visual artist. Hindi na siya umaasa sa acting. Ang income niya ay galing sa online content brand collaborations at art sales na umaabot sa milyon kada painting. Mariel Rodriguez Padilla. Wala na siyang daily hosting job. Hindi na siya regular sa TV. Pero milyonaryo siya dahil sa sarili niyang negosyo. Isa siya sa pinakasikat na online seller sa Pilipinas. Ang live selling niya ay libo-libo hanggang milyon ang kita kada stream. Isa pang dahilan ng pag-asenso niya ay marunong siyang mag-invest sa inflow at outflow ng pera. Kahit wala siyang regular show, hindi siya nawalan ng income dahil lumipat siya sa online space. Cristina Hermosa. Si Christine ay isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz, pero matagal na siyang hindi aktibo sa TV. Mas pinili niyang mag-focus sa pamilya, pero milyonaryo pa rin siya dahil sa real estate business nila ni Oyo Soto. May mga paupahang properties sila. Isa ito sa pinaka-stable na income stream. Ibig sabihin kahit hindi sila lumalabas sa TV, patuloy ang pagpasok ng kita. Ellen Adarna. Wala siyang regular show at hindi na siya active sa teleserye, pero milyonaryo siya dahil sa family business. Ang pamilya ni Ellen ay may malawak na negosyo sa Cebu gaya ng motel chain real estate at construction supply. Dahil dito kahit hindi siya nag-aartista may paparating pa rin nakita. Bukod pa rito aktibo rin siya sa social media at malakas kumita sa brand endorsements at ads. Pokwang. Na-cancel ang dating shows niya at wala na siyang regular hosting. Pero hindi bumagsak ang kanyang career dahil mayroon siyang sariling food business. Restaurateur siya at may iba pang food ventures. Kilala siya bilang masipag na negosyante. Kahit hindi palaging nasa TV, tuloy-tuloy ang kita niya mula sa negosyo at online selling. Nadine Lustre. Hindi na regular sa TV at bihira na siyang lumabas sa mga teleserye. Pero milyonaryo siya dahil sa paghawak sa sariling brand at music. May sariling perfume line at may negosyo sa Siargao. Isa siyang independent artist na kumikita sa streaming brand deals at investments. Mas pinili niya ang pagiging entrepreneur kaysa daily TV schedule. James Reid. Kahit hindi na siya active sa teleserye o regular TV show, nag-focus siya sa music production. Bukod dito, may investments siya sa real estate at tech startups. Dahil dito, hindi niya kailangan ng regular TV appearance para kumita. Isa siya sa bagong henerasyon ng artista na entrepreneur-minded. Willie Revillame. Matagal ng off-air ang regular show ni Willie, pero isa pa rin siya sa pinakamayamang TV personality sa Pilipinas. Bakit? Dahil sa negosyo. May WBS resort siya at may iba pang investments. Dati pa ay malaki na ang kinikita niya sa wawawin kaya na-invest niya ang pera sa real estate at negosyo. Kahit wala siyang regular show ngayon, milyonaryo pa rin siya. Sharon Cuneta. Hindi na palaging nasa TV ang megastar. Wala siyang regular teleserye o hosting. Pero milyonaryo pa rin siya dahil sa napakaraming investments. May malalaking properties siya. May mga negosyo at malalakas ang kinikita sa endorsements at concerts. Bukod dito, malaki rin ang kinikita niya sa YouTube channel niya. Isa siya sa patunay na kahit hindi araw-araw nasa TV, patuloy pa rin ang pag-agos ng yaman. Vice Ganda. May show siya noon, pero hindi na palaging active sa iba pang regular programs. Kahit limitado ang exposure, milyonaryo pa rin si Vice dahil sa sarili niyang negosyo.
May Vice Cosmetics at malakas ang benta online at offline. Marami siyang brand deals. May properties at investments pa. Kaya kahit hindi araw-araw nasa TV tuloy ang kita niya mula sa negosyo at content creation.